Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So ngayon guys, ang ating update ay tungkol sa kay dating spokesperson Harry Roque, si Attorney Harry Roque. So, yung video natin ay sagot sa kanyang yung warrant of arrest na hinain sa kanya para sa kanya at nang siya ay maipabalik. So, dito yung sagot at napakatapang niya itong sinagot na walang magagawa ang Pilipinas dahil nga siya ay nag-file na ng asylum. Kasi pag ikaw ay nakapag-file ng asylum doon sa Netherlands ay hindi ka na pwedeng tawag nito, hindi ka na pwedeng galawin. At bago sila makapagpadala doon ng mga pulis or mag-contact sa Interpol, kailangan muna nilang magpaalam doon sa gobyerno ng Netherlands. So, tingnan natin kasi napaka-confident ni Attorney Harry Roque. So, sa mga huling panahon, sa mga kahuli-hulihan, tingnan natin kung siya ba ay mahuhuli, kung siya ba ay maipapadala sa Pilipinas, kung gaano ka powerful ang Pilipinas kasi napadala nila si President Duterte doon sa ICC at sinabi naman ni Attorney Harry Roque na wag na silang gagawa ng mga tracking para sa kanya dahil andun siya araw-araw. Pwede siyang damputin doon kung gusto nila at nandun lang siya sa likod ng kulungan ni Pangulong FPRRD. So, pakinggan natin yung kanyang comment, yung kanyang komento kung ano ang kanyang sinabi para malaman nyo at yung mga update sa kanyang buhay doon. Now, tungkol naman po sa aking kalagayan, well, nagkaroon po ng anunsyo na padadaanin daw nila sa Interpol yung aking warrant of arrest. Well, unang-una, wala pa po ako nakikitang kahit anong warrant of arrest. Sa totoo lang, no? Nababasa ko lang yan sa periodiko. Pero ang proseso po kasi dyan, titignan ng judge kung mayroong probable cause, no? At ako naman po'y naniniwala dahil doon sa resolution mismo ng mga piskal, ang kanilang basehan lang. Kaya ako dinimanda ng isang non-bailable human trafficking ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nag-inquire kung anong status ng application ng Lucky South 99 para magkaroon ng lisensya at nagtanong ako kung meron pang mga kulang ng dokumento. No? Yan ba ho'y krimen? Hindi po. Kaya ako'y buong tiwala na ang West naman ay titingin doon sa probable cause. No? At obligasyon naman po nila yan na bago nila pirmahan ang warrant of arrest, dapat satisfied sila na merong probable cause talaga. Pero ganun pa man, maski meron pong warrant of arrest, ang Interpol po, unang-una mahilig nilang talagang ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong at dinala sa Dahig. Pero gayon pa man, bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch Police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch Police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik doon sa bansa kung saan ako nanggaling, in my case, Philippines. Dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. So it's not as if meron pong pulis na nakadamit na Interpol na pupunta sa bahay ko. No? Ang mangyayari po dyan, padadaanin nila sa Dutch Police at ang Dutch Police naman, sasabihin ng immigration, may asylum yan. Hindi yan po pwedeng mahuli at hindi yan po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. So, ang problema po sa kanila, puro fake news sila. Pati nga, alam nyo, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan. Itong warrant of arrest nito, wala naman ako nakikita pang warrant of arrest. Kung may warrant of arrest ako, ba't hindi nila ipakita? Nagsimula pa raw sila ng search, mga tracker teams. Hello, ayan o, yan ang kulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-a-apply ko ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag-aresto dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities.
gawin nyo yan para makulong kayo dito. Kaya lang, pag kayo nakulong dito, padadalhan na namin si Tatay Digong ng bulad. Hindi kayo pa pwedeng mag-share. Para kay Tatay Digong lang yan. Dahil hindi kayo mabubuting tao. Para kay Tatay Digong lang ang bulad. So, fake news po yan talaga. Puro fake news sila, no? So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!